Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, initial effect, at narito pa rin tayo sa Kitabut Tahara. Babu Thamin, Chapter 8. Fit tayammumi wa fihi masail, tungkol sa tayammum, at naririto ang mga usapin na napapaloob dito. At tayammamu lugatan, ang literal na kahulugan ng tayammum, al-qasdu. Al-qasd, ibig sabihin yung intensyon, yung layunin, na katulad ng tinutukoy sa tatlong kondisyon para matukoy na nagkamali nga ang tao sa kanyang gawain. Al-ilmu wal-qasd, kasama doon yung kaalaman. Qasd, yung kanyang pagsasadya. Kalimutan ko yung isa. Sa tatlo yun. Baka maalala ko mamaya. So kung ang tao alam niya ang isang bagay, pero ginawa pa rin niya ang mali, nagkakasala siya. Dhikr pala yung pangatlo, pagkakaalala. Al-ilmu, wal-dhikru, wal-qasd. Ang kaalaman, pagkakaalala, at pagsasadya. Kung hindi mo alam yung hukom sa isang bagay, maaring mapaumanhinan ka. Pero hindi palagi, di ba? Yung dhikr, kapag nakalimutan mo, maaring mapapaumanhinan ka. Pero syempre, depende sa iba't ibang ahkam ng mga bagay-bagay. At yung qasd, pag hindi mo sinasadya, maaari rin na mapapaumanhinan ka. So yung qasd dito, ito yung literal na kahulugan ng tayammum. Wa syar'an, at ang kahulugan ng tayammum sa Islam, sa literal o sa technical na kahulugan nito, huwal mashul wajh wal yadain bis sa'id at-tayyib ala wajhin maksusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Ito raw ang pagpunas sa mukha at dalawang kamay sa pamagitan ng sa'id at tayyib, malinis na lupa o alikabok. Na yung sa'id, ang pinakamainam na kahulugan dito, kumbaga, ito yung lupa o alikabok na dumidikit sa kamay. Okay? So kung magtatayammum ka, anyway, madadaanan din natin ito, pero mauna na natin mabanggit. So dapat meron didikit sa iyong kamay na alikabok o lupa. Yun yung pwedeng pangtayammum. Okay? Hindi pwede na ipapahid mo lang yung kamay mo sa bato na wala namang alikabok sa ibabaw nito o pader o poste, hindi pwede. Kailangan mayroong alikabok o lupa. Ala wajhin maksus, sa kaparaanan na tukoy. Ibig sabihin, ayon sa kung ano ang nasa batayan sa sunnah, ta'abbudan lillah, bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa mong tayammum sa layunin na ito'y ginagawa mo bilang pagsamba kay Allah para magkamit ng tahara. Ang tahara bilang isang kondisyon ng mga ilang piling gawaing pagsamba katulad ng sala. Al-mas'alatul ula, ang unang usapin. Hukmut tayammumi wa dalilu masyru'iyatihi, ang hukom sa tayammum at ang batayan sa pagkakasabatas dito. At tayammumu masyru'. Ang tayammum daw ay isinabatas. Okay? So dito, kung mapapansin ninyo, bakit tinukoy lang siya na masyru'? Hindi sinabi kong wajib, hindi sinabi kong sunnah, sinabi lang masyru'. Sa kahulugan na isinabatas, ibig sabihin, halal. Ano pa yung isa pang pwedeng tawag sa halal? Jaiz o mubah. Pinahintulutan. Kasi nga, ang tayammum, hindi ito
ang unang paraan ng pagkakamit ng tahara. Ang tayammum ay pampalit lamang sa gusul at wudu kung hindi mo ito magagawa. Kaya tinawag siyang masyru. Okay? Pero depende sa kondisyon o kalagayan ng tao, maring ito ay siyempre magiging wajib na rin na katulad ng wudu, wajib na katulad ng gusul para sa hadath asgar at hadath akbar respectively. Wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla li ibadihi. Ang tayammum ay ruksa, isa sa mga kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah. Ito ay kabilang sa mga kainaman o kagandahan ng syariah ng batas ng Islam. Wa min khasaisi hadhihi ummah, at kabilang sa mga katangian ng ummah na ito. Bakit tinukoy ito na mahasin, kabilang sa mahasin o mabubuting katangian ng batas ng Islam? Kasi ito ay nagpapakita ng pagpapadali ni Allah. Ito ay nagpapakita ng pagpapadali ni Allah. So dito, yung aya tungkol doon sa sala o doon sa wudu, kung naalala ninyo, sa Suratul Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ang karugtong nito ay tungkol sa gusul. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kung kayo junub ay magpadalisay kayo, tinutukoy dito na fattahharu yung gusul. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. At kung sino man sa inyo ay may sakit, isa sa mga matitinding nagpapahintulot ng tayammum, yung sakit na makakapinsala sa iyong paggamit ng tubig sa wudu at gusul. So pwede kang magtayammum. At pwede rin naman na mangyari ito na kung ang sino man sa inyo ay nasa paglalakbay, na ang tinutukoy dito paglalakbay na mahirap makatagpo ng tubig. Na para sa sino man sa inyo na gumamit ng palikuran o nakipagtalik at walang matagpuan na tubig, ay magtayammum ng dalisay o malinis na lupa o alikabok. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Punasan ninyo sa pamagitan nitong inyong mga mukha at inyong dalawang kamay. Na dito sa aya na ito, unang tinukoy ang mukha at pagkatapos ay dalawang kamay. Pero syempre meron ding mga ulat na inuna ang dalawang kamay at hinuli ang mukha sa tayammum. So pwede rin. Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Hindi na nanais ni Allah na maglagay ng paghihirap sa inyo. Walakin yuridu liyutahhirakum, subalit siya ay nagdanais na dalisayin kayo. Waliyutimma ni'matahu alaykum, at kumpletuhin ang kanyang mga biyaya sa inyo, la'allakum tashkurun, upang kayo nawa ay magpasalamat sa kanya. Yung aya, sinabi dito, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Si Allah ay hindi nagnanais na maglagay ng pahirap sa inyo o ilagay kayo sa pahirap. Ito yung tinutukoy na mahasin. Nakatulad sa pang-aya, ma ja'ala alaykum fid dini min haraj, hindi naglagay si Allah sa inyong relihiyon ng paghihirap. Walikaulihi as-sa'idut tayyib, ang sa'id at tayyib na tinutukoy dito. Kung wala ka raw matagpuan na tubig, ay maaari kang magpunas sa iyong balat ng saidan tayyiba, yung lupa na dalisay o alikabok na dalisay. Na dito, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud. At ang isa pang patunay dito, sinabi ni Propeta Muhammad SAW sa hadith na iniulat naman ni Imam al-Bukhari, Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dinulot ni Allah
na ang lupa para sa akin ay maging masjid, ibig sabihin pwede tayo magsala kahit saan. Liban na lang sa bawal magsala doon, di ba? Kahit saan pwede magsala ang Muslim. Liban na lang sa pinagbabawal na pagsalahan ng Muslim. Halimbawa, saan bawal magsala? CR, libingan, bawal din. Pero sa lahat ng lugar, not necessarily sa masjid lang pwedeng magsala. Kahit saan pwedeng magsala, inshallah. At tahuran, tinukoy dito na ang lupa ay pwedeng pampadalisay ng katawan, kumbaga unang-una sa hadath na pwede mong gamitin ang lupa para sa tayammum bilang pampalit sa wudu at gusul, at syempre pwede mo rin gamitin ang lupa para sa khabath. Naalala niyo yung pinagkaiba ng hadath at khabath? Yung khabath yung physical na dumi, okay? Yung hadath, ito yung ritual na karumihan na mawawala sa pamagitan ng ng wudu at gusul. Yun yung hadath. Yun yung pinagkaiba nila. Waqad ajma'a ahlul ilm ala mashru'iyati at tayammum ida tawafarat syara'itu. Nagkakaisa ang ulama na pinahintulutan ng tayammum, yun nga bilang kapalit ng wudu at gusul, kung naririto na o matatagpuan na ang mga kondisyon nito. Wa annahu qa'imun maqamat tahara bil ma'. At ito ay pamalit nga ng kumpletong pampalit ito sa anumang tahara sa pamagitan ng tubig. Okay? Either gusul o wudu. Fa yubahu bihi ma yubahu bit tatahhuri bil ma'i min as-salati wat tawafi wa qira'atil Qur'ani wa ghairi dalik. At dahil sa tayammum, syempre nakakabalik ka na sa tahara, mapapahintulutan na sa iyo sa pamagitan ng tayammum ang anumang gawaing pagsamba na kailangan dito ang tahara, katulad ng sala, tawaf, pagbasa ng Quran at iba pa. Wa bidhalika tathbutu mashru'iyyat at-tayammumi bil kitabi was sunnah wal ijma'. So sa ganito na pagtibay ang pagsasabatas sa tayammum sa pamagitan ng Quran, sa pamagitan ng sunnah, sa mga hadith at ijma', pagkakaisa ng mga scholar. Ngayon yung pangalawang usapin, inshallah. Al-mas'alatu thaniya, syurutut tayammum. Ano yung mga kondisyon para matukoy na pinahintulutan na ang tao ay magtayammum? Okay? So, halimbawa, mawalan ng tubig sa bukal, naputol yung hose natin, wala si Pepe, walang mag-aayos. Pwede ka ba magtayammum? So, malalaman natin ngayon, matutukoy natin, inshallah, kung ano-ano yung, anong ibig sabihin ng walang tubig. Okay? Ano ibig sabihin ng walang tubig? So, dito nga, syurutut tayammum wal asbabu al-mubihatu lahu, ang mga kondisyon ng tayammum at ang mga dahilan na nagpapahintulot dito. Yubahu tayammumu endal ajzi an isti'malil ma. So, yung una, pinahintulutan ng tayammum para sa sino man na magiging mahirap para sa kanyang paggamit ng tubig. Imma li faqdihi, unang-una dahil sa walang tubig o kakulangan ng tubig, dito nga awil khawfi ad-darar min istimalihi limaradin fil jismi o shiddati barad o shiddatil bard. O maaari rin naman mangyari na natatakot ang tao na mapinsala siya sa kanyang paggamit ng tubig dahil sa kanyang sakit. Meron siyang lagnat, meron siyang trangkaso, o meron siyang injury sa kanyang katawan, may mga pagkakataon na hindi ka pwedeng mabasa, o dahil sa matinding lamig ng tubig o matinding lamig ng panahon. At ito ay mula sa hadith na iniulat ni Imran bin Hussein, alayka bis sa'idit tayyibi fa innahu yakfika. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at si Imam Muslim din iniulat niya ito, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marapat sa iyo ang gumamit ng malinis na lupa at sapat na ito para sa iyo. Ang tinutukoy dito yung tayammum. So yun nga, sa mga syurut ng tayammum, mga kondisyon, may tinukoy na 5. Ay hindi pala, hindi ito 5. Ilan ba ito? 6. Okay?
Una, ang niya, ang intensyon. Pangalawa, Islam, al-Islam. So Muslim lang pwedeng gumawa nito. Pangatlo, al-akal, yung matinong pag-iisip. Kasi yung baliw hindi naman obligado sumamba, di ba? Number 4, yung tamyiz. Yung tamyiz, ito yung edad na yung bata ay maaari ng makaunawa. Pwede mo na siyang makausap. Wala pa siya sa edad ng bulog. Ano yung bulog? Ha? Ano? Hindi, may mas tamang doon, may mas tamang term. Adolescent, kumbaga. O yung pagbibinata o pagdadalaga. Okay, kasi kung teenager, sabagay, kung teenager, 13, pero ang bulog, maring mas mababa pa dun eh. Pwedeng 11 ka pa lang, ka na. Yung babae, pwedeng may buwan ng dalaw na, 11 pa lang siya. So, pwedeng hindi akma yung teenager, mas akma yung adolescent, kumbaga. Pwede, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi may sintama din kung kasi kung sa teenager, kasi paano ba magiging balig yung isang tao? O doon sa babae, halimbawa, magkaroon siya ng buwan ng dalaw o umabot siya ng anong edad? 15. Alin man yung mauna doon, so siya ay balig na may tuturing. Kahit wala pa siyang buwan ng dalaw sa edad na 15. May babaeng ganun late nagkakaroon. Pero hindi naman sobrang aga. Sa lalaki naman, ganun din. Okay, magkaroon siya ng wet dreams o umabot siya ng 15, yun ang alin man ang mauna, balig na siya. Ikalima, ta'addur isti'malul ma, ang pahintulot na hindi gumamit ng tubig. At pang-anim, an yakunat tayammum biturabin tahur, gera najis. At ang tayammum ay dapat gamitin dito ang malinis na tubig na walang najis. 6 lang. So iniya, so alam na natin yan, dapat alang-alang kay Allah. At ito ay gagawin natin, wahiya niyatun istibahatis sala. Ang intention mo ay para makabalik sa tahara, para pwede ka nang magsala. Yun ang niya sa tayammum mo. O kahit ano pang gagawin mo pagkatapos ng tayammum. Pwedeng tawaf, diba? Pagbasa ng Quran, pwede rin. O iniya mo na lahat. Lahat, pwede naman, inshallah. Wa niyatu syartun fi jami'il ibadat. Wa tayammumu ibadah. Ang niya ay kondisyon sa lahat ng gawaing pagsamba. At ang tayammum ay kabilang sa mga gawaing pagsamba. Al-Islam, syempre, fala yasuh minal kafir liannahu ibadah. Hindi tatanggapin sa kafir ang tayammum o kahit magwudu siya dahil siya ay kafir. At dahil ito ay ibada, walang ibada na tatanggapin mula sa kafir. Al-aqal, yung matinong pag-iisip, fala yasuh min gairil aqil, hindi tatanggapin, hindi tanggap, at syempre magiging hindi rin obligado sa kanya ang anumang gawaing pagsamba. Kal majnunu wal magmi wal mugma alayhi, katulad ng mga baliw at yung mga nawalan ng malay o ulyanin, kumbaga. Hindi man nawalan ng malay kasi ibang kalagayan yun. Yung magma alayhi, parang yung nagiging ulyanin, yung merong dementia, yung merong schizophrenia, mga ganong kalagayan. Ika-4 yung tamyiz, fala yasuh min gairi al-mumayyiz. So yung baby, magtatayammum, hindi rin yung tatanggapin sa kanya. So dapat mumayyiz. At ang tamyiz, yung mga edad na 4 na taon, 5 taon, pataas. So yung pwede mo nang makausap yung bata. Wa huwa man kana dunas sabi'a. So dito, ang tinukoy na tamyiz, yung edad na 7 taon. So pwede nang nakausap ng maayos yung 7 taon. Hindi na yung bulol, kumbaga, o hindi nakakaintindi. Ika-5, ta'addur isti'malil ma, ang pahintulot o dahilan na magiging mahirap ang paggamit ng tubig. Unang tinukoy, imma li adamihi, maaring mangyari na
Mahirap gumamit ng tubig kasi walang tubig o kaunti lang ang tubig. Ayon nga doon sa nabanggit kanina sa ayah. Na sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin. Fa idza wajada al-ma' falyumissuhu basharatuhu fa inna dhalika khair. Sa tunay na ang malinis daw ng lupa ay pagpapadalisay para sa Muslim kahit pa hindi siya makatagpo ng tubig ng 20 taon. Pwede kang magtayammum ng 10 taon ayon doon sa hadith kanina na iniulat ni Abu Dawud. Ngayon dito naman sa hadith na ito, iniulat ni Imam At-Tirmidhi 20 years. So walang limit ang pagtatayammum kung walang tubig o nananatili sa iyo ang dahilan na hindi ka pwedeng gumamit ng tubig. Okay? Sa tuloy-tuloy sakit mo halimbawa, hindi ka pwedeng maligo, hindi ka pwedeng mabasa, allergic ka sa tubig. So maaaring may ganun kasi. Kasi pwedeng magkaroon ng allergy yung mga tao ng sa iba't ibang dahilan. So maraming posibleng iba-ibang dahilan yung tao na magiging allergic siya sa iba't ibang bagay. So posibleng allergic sa tubig, o di magtayammum siya, inshallah. So kapag nagtayammum siya, haplusin niya sa pamagitan nito ang kanyang balat. Yung balat niya na siyempre obligado na punasan 2 kamay at mukha dahil tunay na yaon ay mabuti. O sumunod na dahilan, awil khawfi ad-darar bi istimalihi. So maaring makakapinsala nga sa tao ang paggamit ng tubig, so pwede siya magtayammum. Immal marad yakhsha ziyadatahu, na maaring meron kang sakit na lalala dahil sa tubig, o kaya matatagalan ng paggaling niya dahil sa paggamit ng tubig. So pwede kang magtayammum na lang. At ito yung ayon din doon sa aya na binasa natin kanina. At meron ding hadith na may kinalaman dito. At nangyari ito doon sa, hindi ko maalala kung anong labanan ito, pero merong sahaba na naging junub, meron siyang sugat sa ulo. Inutusan siya o kaya pinayuhan siya ng mga sahaba na maligo. Namatay yung sahaba. At pinagalitan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, katalahumullah. Nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga nagalit siya dun sa mga nagpayo na maligo siya. Sinabi niya, pinatay nila siya, katalahumullah. Patayin din nawa sila ni Allah. Pero ito syempre, hindi ito hindi ito kumbaga sumpa, kumbaga expression lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, matanggap nawa nila yung dapat nilang matanggap mula kay Allah. Okay? So hindi nila direktang pinatay yung sahaba, pero yung kanilang masamang payo ay nagdulot na mamatay yung sahaba. Okay? Kaya mag-iingat tayo sa pagpapayo natin, baka mali yung payo, kaya maghihingi tayo ng payo kung kani-kanino. So hindi rin tayo dapat basta-basta, inshallah. Nakarugtong na sinabi niya, halla sa'alu idha lam ya'lamu. Kung nagtanong lamang sila tungkol sa bagay na hindi nila nalalaman. Inna shifa'il aib as-su'al. Tunay na ang gamot sa kamangmangan ay ang pagtatanong. So ito yung hadith na iniulat ni Abu Dawud. So napakagandang hadith. Hala sa'alu idha lam ya'lamu. Bakit hindi sila nagtanong tungkol sa hindi nila nalalaman? Innama shifa'ul as-su'al. Tunay na ang gamot sa kamangmangan ay ang pagtatanong. Sa maaaring dahilan na magtayammum ang tao, awi shiddatul barad, yuksha ma'ahu ad-darar. Kung masyado malamig ang tubig, masyado malamig ang panahon na kinatatakutan ng tao na mapipinsala siya, pwede siyang magtayammum na lang. Awal halak, o inisip niya baka mamamatay talaga siya sa sobrang lamig ng tubig, pwede rin. Awil halak bisti'malil ma. At ito nga yung isa pang hadith na iniulat ni Amr bin al-As radhiyallahu anhu, hadith ito na
iniulat ni Imam Ahmad sa sinabi, ihtalamtu fi laylatin barida shadidatul barad fashfaqtu inigtasaltu an ahlik fatayammamtu wasallaytu bi ashabi salatus subh. Sa minsan daw ay nando sila sa labanan sa Datus Salasil, si Amr bin al-As radiyallahu anhu, at nagkaroon daw siya ng wet dreams sa gabi at napakatindi daw ng lamig. At natatakot siya na baka kamatay niya yung sobrang lamig kung siya ay maliligo. Kaya siya ay nagtayammum na lang at nagsala siya kasama ang kanyang mga kasama ng Salatul Fajr. So ginawa ni Amr bin al-As radiyallahu anhu ang sala na ito. Ang ika-anim panghuling kondisyon at ito na yung panghuli sa mga kondisyon. An yakuna tayammum biturabi tahurin gaira najis, dapat malinis na lupa na walang najis, kat turabil ladhi asabahu bawlun walam yuthar minhu. Sa yung lupa na mayroong ihi man ito ng tao o hayop, hindi na yung pwedeng gamitin. Aw gubar yu'laku bilyad in wajaduhu, at lahu gubarun ya'laku bilyad o yu'allaku bilyad in wajadahu, na ang tinutukoy dito na saidan tayyiban, ito yung lupa na dumidikit nga sa kamay. Okay? So yung graba, na nakita kang graba, ikikis-kis mo yung kamay mo, doon wala man dumidikit sa kamay mo, kasi malinis yung graba, makinis, o yung bato, hindi yun pwede. Kailangan meron talagang didikit sa kamay mo na particle ng lupa o buhangin o alikabok. Iniulat Ibn Abbas radiyallahu anhu, as-saidu turabul harth wa tayyib at-tahir. Ang said daw yung turabul harth. Yung hearth, ibig sabihin ng hearth, pagsasaka. So yung gagamitin dapat na lupa, yung lupa na ginagamit sa pagtatanim. Okay? Ito yung tinutukoy na lupa. So pwedeng, maaaring yung buhangin, ganun din kung ano naman siya, dumidikit sa kamay. Pero yun nga, kung graba, pebbles, hindi mo pwedeng pangtatayamom yung pebbles. Yung pebbles ng limbawa yung ginagamit sa aquarium, papahid yung kamay mo, hindi pwede. Kung wala naman nakadikit doon na lupa. At syempre ang tayyib, sabi ni Ibn Abbas, yung malinis o dalisay. Fa in lam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alayhi min ramal o hajar. Pero kung wala ngang lupa talaga, saka lang siya pwedeng magpahid ng kanyang kamay sa ramal, sa bato, yung pebbles o yung hajar, kahit malalaking bato, inshallah. At ito nga yung katulad ng sinabi ni Al-Auza'i, ar-ramal minas sa'id. Ang ramal, yung pebbles, ay maaring may turing din na kabilang sa sa'id o lupa. At tapusin na natin itong tayammum, inshallah. Al-mas'alatu thalitha, mubtilatu tayammum, ang nakakasira ng tayammum. Una, yubtilu tayammum an hadath asgar bimubtilatil wudu. So anumang nakakasira ng wudu ay nakakasira din ng tayammum. Anumang nakakasira ng wudu ay nakakasira rin ng tayammum. Siyempre, ganun din yung nakasira ng gusul ay nakasira din ng tayammum. Na gayon din sa hadath akbar bimawjibatil gusul min janabatin wahaydin wa nifas. So masisira din ng tayammum ng sinuman na magkaroon ng buwan ng dalaw o nifas o maging junub. Faida tayammama an hadath asgar thumma bala o tagawat batula tayammumuhu. Kung siya halimbawa ay nagtayammum na ang layunin niya ay wudu lang, so masisira din ang kanyang tayammum kapag siya ay dumumi o gumamit ng palikuran. Lian na tayammum badal anil wudu. So, ang tayammum ay kapalit eksakto ng wudu.
Kung ano yung wudu, yun mismo yung tayammum. Anong naibabalik ng wudu na tahara, anong naibabalik na tahara ng gusul, yun din ang nagagawa ng tayammum. Wal badalu lahu hukmul mubaddil o kaya hukmul mubaddal, at ang pampalit, ang hukom dito ay katulad ng pinalitan niya. Okay? Kung ano yung wudu, ano yung gusul, yun din ang tayammum. Wakanat tayammumu anil hadath akbar. Wakanat tayammumu anil hadath akbar. Kung ang intention mo sa tayammum ay hadath akbar, pwede rin, walang problema, inshallah. Ikalawa, wujudul ma. Wa in kanat tayammumu li adamihi. So, halimbawa, nagtayammum tayo ngayon, kasi walang tubig, di ba? Nagtayammum tayo ngayon. Tapos, nag-adan, tapos mag-iikama na ng, anong oras mag-iikama? 8:20, halimbawa. 8:15 nagkaroon ng tubig. Hindi tayo magsasala ng walang wudu. Magwudu talaga tayo. Kasi may tubig na eh. Okay, naintindihan nyo? Kung dumating na yung tubig, mag-wudu na. Ngayon, paano yun kung natapos ka na magsala? Tapos dumating na yung tubig, ulitin ba yung sala? Hindi na. Okay, hindi na. Pero kapag bago ka pa magsala, dumating na yung tubig, magwudu muna at saka magsala inshallah. Katulad sa hadith, faida wujitatil ma'u fa'amsihu basyaratik. At kapag nakita na ang tubig, natagpuan ng tubig, ay gamitin ito para ihaplos sa iyong balat. Ibig sabihin magwudu na. Pangatlo, zawal al-udhr alladhi min ajalihi syuri'at tayammum min al-marad aw nahwa. Kung gumaling ka na sa sakit mo, syempre hindi mo na kailangan na magtayammum. Hindi mo na kailangan na magtayammum. At syempre panghuli, mas'alatur rabi'a sifatut tayammum. Paano magtayammum? Meron ngang tinutukoy na kayfiya. Anyanwi, unang-una mag-intensyon. Thumma yusammi, yung tinutukoy dito pagsabi ng bismillah. Okay? Wedribul ard biyadayhi darbatan wahida. Sa isang beses mo lang didiin yung kamay mo sa lupa o sa alikabok. Thumma yanfakuhuma, iihipan niya yung dalawa na ito para mabawasan yung alikabok. O yunfiduhuma, pwedeng ipagpag niya. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rasagain. At pupunasan niya yung kanyang mukha, una, at dalawang kamay, kanan muna, at kaliwa. Ayon sa hadith na iniulat, yung hanggang dito, hanggang sa pulso. Doon sa hadith na iniulat ni Ammar, sinabi, at tayammumu darbatun lil wajh wal kafain. Ang tayammum ay sa pagpunas ng muka at dalawang kamay. At ngayon din sa isa pang hadith na iulat, yung kanina, iniulat yun ni Imam Ahmad at ngayon iniulat ni Imam al-Bukhari, innama kana yakfika antas na hakada. Nasapat na sa iyo ang gawin ito, at ipinakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tayammum, idinikit niya yung kamay niya sa lupa at pinagpag niya ito. Pinunasan niya yung kanyang palad sa kanyang kanan at yung ganin din yung likod ng kanyang kamay. At pagkatapos nito, pinunasan din naman niya ang kanyang mukha. So may dalawang ulat. Yung isa, nauna yung dalawang kamay, ito, at yung isa, at actually kahit yun babanggit sa Quran, mauna yung mukha. So alin man sa dalawa na ito ay parehong tama, inshallah. So sa sunod, talakayin naman natin, inshallah, yung tungkol na sa mga najasat. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.